Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Malapit na po mag-February 6 at alam niyo kung ano mangyayari sa February 6? Sasampahan po ng impeachment case, panibagong impeachment case, si Sara Duterte. Ito ang twist. Pati si PBBM daw, sasampahan nila ng kaso. Tindi, no? Kung sino yung nagtatrabaho, kung sino yung matino, sasampahan nila ng kaso at gusto nila ma-impeach. Si PBBM ha, tinan mo ha, yung presidente na matino, yung presidente na maayos, yan ang gusto nyong ma-impeach. Si Sara Duterte, na malinaw sa articles of impeachment, napakaraming violate, napakaraming kasalanan, gusto nyo ipalit sa presidente? Tindi nyo ah. Sige, pag-usapan natin yan. At ang masaklap, mukhang uusad eh. Maliban na sa botohan. Mamaya, himayin natin yan. Pakita ko muna sa inyo ito, ha? Impeachment case, PBBM. Saglit lang, ha? Paganda mo na makita nyo yung article. Kasi lumabas na itong balita na ito. Last week, lumabas itong balita na ito. At last month, no? At ang sinasabi nila, walang reason para i-impeach si PBBM. DZRH. Saglit lang. Tapos ngayon, pinapalutang na nila yung ideya na si Presidente ay may impeach at pwede daw ma-impeach. Saglit lang ha. Saan ba yung article? Di ko na share eh. Gagawin talaga nila lahat eh. Matanggal lang si PBBM. Ito. Nasa DZRH. Anong headline? PBBM may face impeachment complaint from some lawmakers. Sabi po ni Erice. Ni Representative o Congressman Erice. Wow! Talaga? Mamaya, ayoko kasing tumalon muna eh. Pero may factor kasi kung bakit hindi dapat baliwalain itong sinasabi ni Erice. Posibleng totoo eh. Dahil may mga congressman, alam nyo yan, mga political butterflies yan. Kapag malapit na matapos yung administrasyon, magsisitalon yan. Magsisilipat yan. So sa dinami-dami ng mambabatas dyan, posible yung iba dyan, na ngayong administrasyon ni PBBM loyal, posible, pag na-file yung impeachment case na yan, kumambyo na yan sa kabilang grupo kasi yung political butterflies nga eh. Survival yung habol nila eh. Sa isip-isip nila, patapos na si Presidente, kapit na tayo. Punta na tayo dun sa susunod. Si Sara. O sige, bumoto na tayo dito sa impeachment ng presidente. That's the first issue ha. Second, wala si Romualdez dyan. Kung si Romualdez na nakaupo dyan sa House of Representatives, united eh. Yung mga mambabatas dyan. And kung nandiyan dyan si Romualdez, tumatay yung protector yan ni PBBM eh. In short, hindi uusad o hindi magkakaroon ng impeachment case. Kasi si Romualdez nandyan, kumbaga matibay na pader yan eh. Kahit gawa-gawa man yung impeachment case or hindi. Definitely, yung ipa-file nila, mga gawa-gawa lang yan. Pero yun nga eh. Baka umusad. Baka umusad. Number one, wala yung protector dyan, major protector. O nagpuprotekta sa ating presidente si Romualdez. Second, may mga mambabatas na mukhang pera. May mga mambabatas na sakim sa kapangyarihan at tinatawag natin mga political butterflies. Kung sino, yung sa tingin nilang susunod na leader, magsisikampyo na yan, magsisilipat na yan sa kabilang kampo. Yun ang worries ko dyan. Pero sana, sabihin nila, hindi yan, wala yan, ekis yan. Sana, di ba? Sana. Pero careful tayo dito. President Bongbong Marcos might face an impeachment complaint from several congressmen according to Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Yang mga mambabatas na yan, nag-uusap-usap yan. Yang mga yan, hindi pa natin nababalitaan yan, nagluluto na yan ng kung ano-ano. Ito pumutok na yan. Lumabas na yan, binulgar na ni Erice yan. Definitely, nag-uusap na yung ilang mga Duterte block na mga mambabatas dyan. At yung iba pa po na anti-Marcos. Nag-uusap-usap yung mga yan. Kumbaga, itong usok na to, itong nilabas na usok na ito ni Erice, may apoy sa ilalim yan. Kaya hindi dapat natin baliwalain yan. Ka-coffee, wala naman silang numbers eh. Sana. Ako naniniwala ako as of the moment, wala pa rin numbers yan. Okay? Ibig sabihin, hindi pa enough para makapagpa-impeach ng isang mambabatas, ng isang presidente. Hindi gaya ni Sara Duterte, talagang overwhelming yung boto. Super majority, gusto talaga siya ma-impeach. Tingnan mo,
February 6, sure tayo, may ifa-file na impeachment case kay Sara Duterte. Kung noong 2025, nakakuha ng supermajority votes, ibig sabihin napakarami mambabatas ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Tingnan mo ngayon, 2026, mababawasan yan. 100% sure ako, mababawasan yung mga mambabatas na pipirma dyan sa impeachment case na yan ni Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Marami pa rin dyan mga nagkukubli. Mga political butterflies pa rin yan. Kung sino nasa kapangyarihan, dun sila dumidikit. Marami pa rin dyan. At maglalabasan ng mga kulay niyan sa 2026, this year ha. Once na umusad na yung impeachment case, siguro March, April, magkakaroon ng botohan yan. Tingnan mo. Bababa yung bilang yan. Kasi maraming mga ano dyan mga, hindi man traidor, no? Pero way of survival ng mga mambabatas yan Yun ang masaklap sa politika dito sa Pilipinas. Sabi pa sa balita, this comes amid reports that Vice President Sara Duterte will also face another impeachment complaint this year as the House of Representatives resumes its sessions. Definitely. Pansinin nyo, yung mga dilis, yung mga Duterte block na yan, walang ibang issue na maibato yan sa presidente, laging bangag. Hair follicle drug test, walang ibang maibato. Wala sila makita korupsyon. Gagamitin nila yung issue ng korupsyon sa DPWH. Hello, ang presidente yung nagbulgar dyan. Tapos gagamitin nyo yan against the president? Regardless kung may merit o wala. Pero ang purpose nito mga galit na ito kay PBBM, gumawa lang ng ingay. Gumawa ng issue dyan sa House of Representatives. Para manatili silang relevant. Diba? Para may papel pa rin sila. Mukhang exciting ang House sa Pebrero dahil palagay ko, hindi lang ang impeachment kay VP Sara ay nauulinagan ko. Meron din mga kongresista na magfa-file ng impeachment laban kay PBBM. See? Hindi question yan It was a statement. Hindi question yan. Ang sinasabi ni Erice, mayroong mga kongresista na magfa-file ng impeachment case laban kay PBBM. Hindi pa tanong yan Statement yan. Kaya dalawa ang aabangan natin, sabi ng mambabatas during the Asyong Pambayan on Sunday. Erice, however, declined to name the congressmen, marami hindi lang isa, congressmen who are expected to file these complaints. When asked if it thinks the complaints against Marcos and Duterte will progress, Erice cited the Supreme Court's rulings that impeachment complaints are first reviewed by the House Committee on Justice to determine if the cases have the proper form and substance. Okay. Dito tayo sa House Committee on Justice. Sino yung nandyan nakaupo? Yan yung grupo nila Luistro. Di ba? Ni Congresswoman Jervil Luistro ng Batangas. Yung Committee on Justice na yan. Definitely, yung kay Sara muna. Definitely, yung kay Sara, solido na yan. So definitely, uusad yan. Wala nang tanong yan. Kasi malinaw na yung articles of impeachment. 7 yung articles of impeachment na yan. Doon sa articles of impeachment, andun yung mga dahilan, kung bakit dapat ma-impeach si Sara Duterte. Nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, hindi sinasabi ng Supreme Court na yung articles of impeachment na yan, o yung mga grounds ninyo, kung bakit ninyo ma-impeach si Sara Duterte, hindi na valid. Walang sinasabing gano'n ang Korte Suprema. Ang kine-question ng Korte Suprema, yung technicalities. Kasi hindi pwede na more than one impeachment complaint ang ifa-file mo sa isang impeachable position gaya po ng Vice Presidente. Therefore, 4 kasi yan, naging void. 'Di ba? Nangyari, nadaan sa technicalities kaya hindi umusad yan. Pero hindi sinasabi ng Korte Suprema na hindi na valid yung articles of impeachment, yung mga grounds na yan na isinampa kay Sara Duterte. Second, remember yung statement ni Ramil Madriaga? Yung allegedly bagman ni Sara Duterte, yung kinasuhan ni Harry Roque, pinakulong niya dahil sa peking kidnapping issue. Pag-aaralin na rin ng House of Representatives yan. Titingnan na rin nila yan. I-vet na rin nila yan. Baka pwedeng madagdag doon sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So kung may 7 na, plus yung kayo Ramil Madriaga, let's say isa, mag-generate siya ng 1 or 2 articles, o 8 na. 8 or 9 na. Ibig sabihin, mas lalong titibay, mas lalong bibigat yung mga grounds kung bakit dapat ma-impeach si Sara Duterte. Definitely uusad yan. Lalo pa, the same person, sila Congresswoman Jervil Luistro, sila pa rin yung nandiyadyaan. Nabawasan lang yan. Dahil may namatay, di ba? Pero sila pa rin yung nandiyadyaan. That's for the case of Sara Duterte. Let's move on sa case ni Bongbong Marcos.
o ni PBBM. Anong grounds? Betrayal of public trust. Definitely, kasi yan yung isa sa grounds, no, ng impeachment. Saan? Anong specific scenario na nagkaroon ng betrayal of public trust? Sa hindi niya pag-hair follicle test? Ganun ba yon? Betrayal of public trust ba yon? Bakit si Digong, di ba? Si Harry Roque mismo nagsabi, hindi kinakailangan magpa-drug test ni Digong. That time, presidente si Digong, tapos ngayon, i-insist nyo kay PBBM yan? Tanong nyo kay Vic Rodriguez. Nagpa-drug test na yan, campaign period pa lang, just sa St. Luke's. Ano yung resulta? Ano kay Vic Rodriguez? Alam ni Vic Rodriguez dahil siya mismo nagpresenta. Ito yung result ni Marcos. Sa tingin niyo valid yan? Mako-consider yan ay isang ground para ma-impeach ang presidente, yung hindi niya pagpa-hair follicle test? No. Pangalawa, ang pinakamatibay na pwede nilang gamitin pero hindi pa rin uubra, itong korupsyon sa DPWH, itong flood control scams. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Meron ba kayong direct evidence ng kaugnayan ni PBBM just sa flood control scams na yan? In fact, siya nga nagbulgar niyan. Posible kasi ganito yon. Saan ba inanunsyo ng presidente yung korupsyon na yan? Yung talabak na korupsyon na yan? Sa House of Representatives, di ba? Diyan mismo, sa Batasang Pambansa, dyan tayo eh. Sino mga tinamaan? Mga mambabatas. Ilan ang sabi ni Lacson na mambabatas dyan? 57. If I'm correct, 57 or around that figure, 57 or 60. Let's assume 50. 50 doon sa mambabatas na yun, kontraktor. 50 ha? Natamaan ang negosyo nila. Yung 50 na yan, may mga kaibigan, may mga kasosyo, may mga kasabwat yan. Let's assume, another 50 kakampi. 100 na yan. So ito mo, 100 na yan na apektado sa pagbubulgar ni PBBM. Alam mo kung anong pwedeng gawin ng mga yan? Bumoto para ma-impeach si PBBM. First, tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Magpapakasasa pa rin sila dyan. Diba? Protection niya sa negosyo nila eh. Pangalawa, again, political butterflies nga eh. Kailangan nila magpalakas kay Sara o kung sino man yung susunod. Kasi patapos na yung term ng presidente, more than 2 years na lang. Kaya magsisitalon yung mga yan. Yun yung pinupunto ko, hindi dapat baliwalain itong impeachment case, possible impeachment case na ifa-file laban kay PBBM. Tulad ng sinasabi ni Erice, ako hindi ako believe kay Erice, pero yung sinasabi nyo, I think may basis. And pwede mo rin ma-verify yan sa mga iba pang mga nangyayari. And I think totoo. Sasampahan nila ng impeachment case si PBBM. The question is, will it progress? Diba? Do they have enough number para matanggal ang presidente or ma-impeach ang presidente? Regardless kung meron o wala, ang usapan natin dito kung magpa-file ang impeachment case or hindi. May mga pagdinig, hindi ko lang alam kung makakakuha ng sapat na bilang. Yun din sinasabi ni Erice, yung 1/3 na bilang, no? The 1-year bar rule for Vice President Sara Duterte is set to end on February 6. Erice clarified that he will not endorse either impeachment complaint but intends to ask the Justice Committee questions regarding the allegations. Yun ang kailangan natin bantayan. Huwag magpakakampante dito sa mga tao na yan kasi lahat yan gagawin nila para mapatalsik si PBBM. Last resort nila yan. Huling alas nila yan, mapatalsik si PBBM. Kasi hanggat hindi nila napapatalsik si PBBM, kakabahan sila. Si Sara hindi ba uupo? Baka makulong pa si Sara, may kaso sa ombudsman. O baka tuluyan ng matanggal o ma-convict si Sara Duterte. Matapos po itong impeachment trial sa Senado. Diba? So ang pinakasusi lang talaga nila, mag-resign si PBBM, which will never happen dahil hindi naman talaga magre-resign ng presidente. Or tanggalin nila ang presidente. Ginawa na nila lahat ng paraan para matanggal yan. Rally sila dito, kaliwat kanan. May gagawin na naman daw rally ngayong katapusan ng January. Pinupondohan nila yan. Yung grupo nila Chavit Singson, naglalabasan yan. Para ipanawagan ang pag-alis ng presidente. May mga sundalo silang, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Sinusuhulan ba yung mga yan? Ano bang inaalok sa kanila? Position ba yan? Si Sarang maupo para mag-aklas sa administrasyon, mag-aklas sa gobyerno. Gagawin nila ang lahat, matanggal lang nila si presidente. Yan ang mahirap sa mga taong ito. Kaya dapat ingat pa rin, dapat magbantay pa rin po tayo dyan.
O kayo, anong take ninyo dyan? Sige, comment po ang inyong mga naisabihin, ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang, click lang po ng follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. Marami nakikinig sa atin, hindi pa po nakasubscribe. Ganon din sa Facebook, no? Hindi pa rin po naka-follow. Mga nasa TikTok, click nyo na rin po yung subscribe. I'll see you in the next video. Ka-coffee, paalam po sa inyo. Bye-bye.